Hello Caramellas, mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hey! Kamusta kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? And this is my review and analysis sa nangyaring Miss World Philippines 2024. Kung ano nga ba ang aking masasabi sa duration ng buong pageant. Kasi kagabi ay nag-react lang ako ng bongga-bongga talaga. Tapos antok na antok pa. Yung malapit na akong humilik sa live, o di ba? So, ang aking review and analysis, ang nakakalokang walang pa live, na-gets ko naman yung kanilang syempre binili niya ng media partner nila ay ang Signal TV and TV5. So, medyo naloka lang tayo doon kasi ang Signal TV at TV5 ay wala man lang paramdam o kaya announcement kung saan yung mga pa-live. Nakakaloka. Thank you so much lang doon sa mga nagpa-live at saka may pay-per-view doon sa Signal TV. Maraming salamat sa pinanood ko kagaya. Miss Pageant Tambayan. Tama ba yun? Officials. Ayan. Thank you so much. At doon ako nanood ng live kagabi. At saka sa Charm Viet sa YouTube. So, thank you ng bonggang-bongga. Pero nakakaloka, di ba? Sabi, masarap sana kung napapanood natin. At least kung nabili man sana ng Signal TV, yung rights nila, kung sino magpapalive sa mga segment, eh di sana sila nagpalabas. Hindi yung wala ka talagang alam kung saan ka manunood. Di ba? Nakakaloka. Parang hindi organized ang mga pa-eksena. Punta naman tayo doon sa opening. Pasabog nga ba? Hindi. Ay, tribute daw sa OPM. Hindi. Pero yung stage, I like it. I like the theme. I like the motif. I like the parang pedestrian kinembol or mga kalsada, kalye, whatsoever. Ang ganda. Ang ganda. Ang lapad. Ang daming rampahan. Ang daming eksena. Walang problema sa stage. Wala rin problema sa lighting. Ang may problema ako doon sa performers. Parang, ano yun? Pero wala naman tayong magagawa kasi nga OPM daw. I-celebrate natin ang OPM. Team nila OPM. So be it. Pasado na mga 76. Ganon. Punta naman tayo sa kanilang top 20. Okay naman yung top 20, mukhang wala namang masyadong nilalaglag. Lahat naman ng possible at lahat naman ng posible ay parehas lang yun. Lahat naman ng malakas at yung mga pinag-uusapan ng mga girls ay pumasok naman sa bangaso. Walang problema, wala tayong violent reaction sa top 20. After top 20 interview, personality interview, I like it. Kasi ipinakita ng mga girls yung authenticity nila at ipinakita nila yung quality kung ano ang meron sila, kung bakit sila pumasok sa top 20. Very eloquent, very clever, at saka yung mga sagutan talaga ay pang personal na mga sagutan. Ang saya, di ba? May mga pinakanta, may mga kung ano-ano pang pinagsasabi about sa mga personal nilang issue, sa mga ginagawa nila sa buhay. Which is ang saya-saya naman talaga kasi nakikilala natin yung mga girls pagdating doon sa kanilang small interview. Punta na naman tayo sa swimsuit na parang ginaya ang Miss Universe 2018, binago lang yung kulay. Sponsored by Bench, di ba? So, I don't know, Bench din ba ang sponsor ng 2018? Kasi parang parehas talaga yung cut ng swimsuit. Pink lang yon, tapos ito naman blue. So, parang walang pinagkaiba. Wala bang originality ang mga stylist ng Bench? Charot lang. Charot lang, pero maganda. Maganda ang kulay sa balat ng mga girls. Pero, ang na-stress talaga ako ng bonggang-bongga ay yung cameraman, camera angle. Naloka ako, may paikot-ikot pa silang nalalaman tapos hindi nakukuhanan yung pasarela ng girls. Parang walang kwenta yung swimsuit competition, to be honest. Hindi ako natuwa kasi ang gulo-gulo, nakakahilo. Inaantok na nga ako, masakit na nga ang ulo ko. Lalo pang sumakit yung ulo ko nung nakita ko yung mga camera angle doon sa swimsuit competition. But wala naman tayong magagawa. Ayun yung pinagplanuhan nilang palpak. Charot lang. Yes, at katapos ng
ano ba tawag doon? Swimsuit competition, long gown competition. I like the camera angle sa long gown. Sana ganun na lang, no? Sana ganun na lang. Gusto ko yung eksena ng stage, gusto ko yung mga pailaw, mga backdrop. Ang ganda ng production doon sa gown. Tapos, humihilera muna sila, tapos nagpo-forward. Ang saya ng feeling, kasi, diba? Ang saya lang, tapos iba-iba yung gown, tapos mga kakaiba yung gown. Alam mo, yung parang, kung may inulit man doon ay parang mangilan-ngilan lang. Magaling yung eksena. Doon ako natuwa naman sa gown. After gown competition, top 10. Nalungkot ako sa top 10. Hindi dahil na, nalungkot ako kasi hindi pumasok si Visibo. Pero wala naman ako ilalaglag doon sa nakapasok, o diba? Parang hindi naman kasi nag-perform ng bonggang-bongga si Sibo doon sa swimsuit. Magaling lang talaga yung umaura, maganda yung tindig, pero doon sa swimsuit parang hindi ko siya nabitan. Tapos yung sa interview niya parang hindi niya ginamit yung talino niya ng bonggang-bongga. Pero sa gown niya amazing ang kanyang eksena. Medyo hindi nakapasok si Sibo sa top 10. After top 10, interview uli. Question. Sa Q&A, very unfair yung tanong. Alam niyo ba kung bakit? Kasi may madaling tanong, tapos may ang simple ng tanong, tapos may mahirap na tanong. Dapat siguro inaalam ng organization kung yung bigat baga ng tanong ng bawat isang judges. Bawat isang judge. Ayun. Dapat inaalam nila, ano ba yung tanong mo? Para tingnan natin yung bigat. Hindi yung ang bigat-bigat ang tanong doon sa iba tapos ang dali lang din sa iba. So, kagaya ng kay Batangas, ang bigat ng tanong sa kanya ni Miss Sunshine ko, sa kakaloka. Ikaw ba naman tatlo? Hindi man lang isa. Tatlo sa, halimbawa, ikaw ay maging presidente, anong tatlong batas ang ipapasa mo at gagawin mo? And why? Diyos ko, tatlo pa lang, maglalatag ka lang ng tatlong ano ba tawag doon? Tatlong problema mauubos na yung 20 seconds mo, may why pa. So, ang Lola Bianca ninyo, hindi ninyo sinagot yung why. Pero, sabi ko nga, sana, inalam muna ng org yung bigat ng tanong sa bawat judges. Kasi ang bigat-bigat nung sa kanya, political question pa, tapos tatlo pa hiningi. Nakakaloka, pili mo ma-drain ka kung normal ka na tao at hindi ka talaga matalino. Wala kang maisasagot. Kasi nakakaloka. Nahingi pa ng explanation, tatlo na nga hiningi. Ayun, yun lang yung naiiritahan ako. Kasi hindi pantay yung bigat ng tanong sa bawat kandidata. Diba? Napaka-unfair doon sa mabigat. Tapos, sa mabigat yung tanong, hindi ka pa makasagot, hindi pa ka mag-corona, ang ending ang malas mo. Ganon yung eksena din talaga. So, ayun, wala naman tayong magagawa. Sa announcement ng winner, po naman tayo. Pero mga special award muna, Pila Balde, ang Krishna Garvides, talagang obvious na siya ang best in swimsuit at best in long gown. Kasi sa totoo lang naman, siya lang naman yung nag-perform. Lalo na sa swimsuit, siya lang naman yung bongga sa pasarela, siya yung bongga umi-emote doon, tapos maganda yung mga gown ng iba, pero si Krishna lang din talaga ang nag-perform ng pang evening gown, pang class, pang beauty pageant. So, sino pa ba? Kalukuhan na yun kung may ibang mga nanalo. May sumusunod sa kanya ng performance when it comes sa evening gown, si Rihanna Agata, pwede din. Pwede. So, pero wala tayong magagawa. Rihanna Agata, ayan, tama na. Tama na tama na. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Mag-teacher ka na lang. Ayun, mas saludo ako doon sa'yo. Mas bonggang-bongga ako sa'yo doon. Thank you. Ayan, announcement of winner! Second runner-up, Pampanga. Iniisip ko si Pampanga, sana siya ang ipinadala sa Reyna. Kasi bongga ang fest, bongga yung performance, bongga yung eksena. Pang Reyna talaga yung mukhaan niya. Pero dahil yung quality ng kanyang Q&A medyo paligwa, kaya siguro kahit bongga siya sa lahat ng mga eksena, nilagay na lang siya sa second runner up kasi nga yung Q&A niya ipaligwak. Kumbaga sa 10% siguro ng Q&A, 3 lang yung nakuha niya. Ganon, kaya sayang yung ganda mo, sayang yung performance. Hindi siya umarangkada doon sa Q&A. First runner up, Jasmine Omay. Si Jasmine Omay na hindi nakakaumay yung ganda. Hanggang sa dulo parang may ring light siya. Kaya lang, sabi ko nga, yung tanong sa kanya is very basta
Kaya hindi rin niya na masyadong nabonggahan yung sagot siguro. Kasi knowing Jasmine Omay, di ba? Kabugera when it comes sa communication skills. Pero yung sagot niya doon ay parang, Parang, ikaw ba yan, Jasmine? Okay, nabahan lang siya. Kaya first princess lang ang lola, no? Pero wala tayong magagawa. Wala siyang koronang nakuha. Better luck next time, bata ka pa naman. At syempre, ang Miss World Philippines, Krishna Gravides, as my predicted winner. Sino pa ba? Sino pa ba ang may chance? Kasi kahit anong gawin ko, balik ta rin man ang mundo, si Krishna Gravides talaga. Kahit nung pag-announcement pa lang niya, alam mo nang mananalo siya. Parang gano'n, parang si Megan niya. Announcement pa lang nasasali si Megan niya, alam mo nang mananalo. Parang katrio na grade eh. Mga ganong level. Kasi yung mga kalaban, lumalaban pero Diyos ko, proyagapa. Ganon, mga ganong level. So, tindig, ganda, wala nang tatalo kay Krishna Gravides. Siyempre, nakita natin sa personal. Oh, may picture kaming dalawa. Ayan. I love her so much. Siya talaga ang predicted winner. Hindi ako nagdalawang isip na siya ilagay sa number 1 kasi alam kong siya ang pipiliin. Knowing Miss World Philippines Organization. Charot na. Ayan. Then, punta naman tayo dito sa mga tawag ng mga minor crowns. Punta naman tayo doon muna sa Faces of the World. Ay, hindi. Multinational Miss Pangasinan. Congratulations ng bonggang-bongga. Deserve. Kasi isa siya sa magaling sumagot. Next is Miss Tourism. Bianca Tapia. Ay, nako, parang hindi magkukumpit yung lola mo. Kasi mukhang Miss Tourism na yan hindi magkukumpit internationally. At saka si Nicole Budol, bakit hindi nag over? Ano yun? Diba? Galit-galit ba si Arn at saka si Nicole Budol? Bakit hindi pinag-turn over ng corona si Nicole Budol doon? Charot lang. Undeserved naman talaga ni Bianca, Miss Bianca Tapia ang mag-compete internationally. Kaya niyang ilaban ng Pilipinas ang bonggang-bong. At sana girl, sa susunod, yung pasarela mo ayusin, wag masyadong mamadali sa mga rampahan Gamitin ang ganda. Maganda ka naman. Push! Ang ganda-ganda po naman kagabi. But Miss Tourism Philippines, Bianca Tapia. Face of ano ba yung tawag? Face of the universe. Ano ba yon? Face of the world. Ano ba yung tawag doon? Basta. Nakalimutan ko. Jean Belasano ng Bicol Region. I love it. Diba? Nakakaloka. Ang lakas ng natin. Ang lakas ng panlaban natin sa competition sa Taipei ng bonggang-bong. At take note September na yon. So, kailangan mag-train. Iyan Mendahar, lam na, diba? Ikaw lang ang alam mo kung magaling lang talaga umaura yung tindig baga ni Miss Bicol Region. Kaya naman yung naipanalo niya yung Miss World. Kaya lang, ang dami niya kasi, ang dami pang dapat asikasuhin. Ang dami pang dapat gawin. Ang dami pa dapat matutunan si Jean Belasano para mag-compete internationally. So, hindi talaga siya nanalo. Para sa akin, kahit siya ang best answer kagabi, hindi pa rin siya mananalo. Kasi nga, yung tindig niya, parang lang siya, parang artista, parang model, hindi beauty queen. Kaya, kahit tumuwad-tuwad pa siguro siya, kahit pinaka-perfect pa yung answer niya, hindi talaga siya mananalo ng bonggang-bongga. Kasi nga, doon sa swimsuit and gown, parang so-so lang din. Diba? Nakita naman niyo yung performance, proyagapa. Dinaan tayo sa ganda. Ang ganda-ganda naman talaga kasi. And syempre, ang nakakaloka at ang nawindang ang lahat, Reina Hispano-Americana Diamante. Kasi katabi ni Sir Arnold, si Juan Carlos. Ano pa ba? Charot lang. Deserve naman ni Diamante daw. Charot lang. Ewan ko sa inyo, deserve ba? Di ba? Ang liit ng panbato natin. Kung sa bagay, si Win-Win, ang liit-liit din. Nag-win-win naman. O, di ba? So, malay mo si Diamante ng susunod na Reina Hispano-Americana. Yung tunay na Pinay. Pinay na Pinay, kulay Pinay. O, ganon. Mga level lang ganon. So, good luck kay Diamante. At syempre, yung mga from Miss Universe Philippines, from Krishna Gravides, Bianca Tapia, and Diamante, nagkakorona silang lahat sa Miss World. Kala, alam nyo na, pag galing kay Miss Universe Philippines, lipat na sa Miss World para sure crown. Charot lang. Charot lang. Ayun, at congratulations sa inyong lahat. Hopefully, ilaban ninyo ang Pilipinas ng bonggang-bongga at itayo ninyo ang bandila ng Pilipinas, lalong-lalo na dito kay Miss Krishna Gravides
ilaban mo ang Pilipinas kasi ang daming basher. Grabe, basher sa mga Latin country, Latin pages. Grabe yung pambabash sa kanya kasi hindi daw siya mukhang pang Miss World. Bakit? Sino bang nakakaalam kung sino ba talaga ang mukhang pang Miss World? Charot na. So ayun, so si Krishna kasi yung wala nang iba eh. So wala namang choice kundi si Krishna ang pinada. Parang si Gwendolyn Forniola, wala namang pwedeng purunahang Miss World Philippines at that time kundi siya na. So wala na choice kundi siya. Parang ganun din yung ngayon, sitwasyon. Okay? Kasi siya ang nangbigay ng magandang eksena, performance. So siya na. Wala. Kasi piling ko walang kalaban. Walang kalabang masyadong Syempre, binibuild up lang natin yung mga girls kasi ayoko namang tapusin ang laban nila na hindi pa tapos ang competition. Ngayon, tatapusin ko naman ang laban yun kasi wala naman talagang laban. Charot. Si Krishna talaga ang corona kahit na hindi pa siya nakasagot. Ayun. Maraming salamat, and this is my review and analysis sa Miss World Philippines 2024. Ayan, this has been Kazel Ortega. Mag-comment down below lang kayo ng iyong violent reaction tungkol doon sa Miss World Philippines at saka views and opinion tungkol sa pinagsasabi ko dito. Maraming salamat. Again, this is Kazel Ortega. Paalam.